Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Thursday at ang atin pong pag-aaral ngayon again ay continuation ng atin pong series on the book of Acts at nasa chapter 14 na po tayo ngayon. Acts chapter 14 verses 1 to 20. Ito po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Pinamagatan ko po itong faithfulness in the face of opposition. Ano po dapat ang nagiging pananaw at nagiging aksyon ng mga mananampalataya sa harap ng oposisyon? Samahan niyo po ako at atin pong basahin ang mga talatang ating pag-aaralan ngayon pong umaga. Acts 14, 1 to 20. At Iconium, Paul and Barnabas went as usual into the Jewish synagogue. There they spoke so effectively that a great number of Jews and Greeks believed. But the Jews who refused to believe stirred up the other Gentiles and poisoned their minds against the brothers. So Paul and Barnabas spent considerable time there, speaking boldly for the Lord, who confirmed the message of His grace by enabling them to perform signs and wonders. The people of the city were divided. Some sided with the Jews, others with the apostles. There was a plot afoot among both Gentiles and Jews, together with the leaders, to mistreat them and stone them. But they found out about it and fled to the Lycaonian cities of Lystra and Derbe and to the surrounding country, where they continued to preach the gospel. In Lystra, there sat a man who was lame. He had been that way from birth and had never walked. He listened to Paul as he was speaking. Paul looked directly at him, saw that he had faith to be healed, and called out, "Stand up on your feet." At that, the man jumped up and began to walk. When the crowd saw what Paul had done, they shouted in Lycaonian language, "The gods have come down to us in human form." Barnabas they called Zeus, and Paul they have called Hermes, because he was the chief speaker. The priest of Zeus, whose temple was just outside the city, brought bulls and wreaths to the city gates because he and the crowd wanted to offer sacrifices to them. But when the apostles Barnabas and Paul heard of this, they tore their clothes and rushed out into the crowd shouting, "Friends, why are you doing this? We are only human like you. We are bringing good news, telling you to turn from these worthless things to the living God, who made the heavens and the earth and the sea and everything in them. In the past, He let all nations to go their own way, yet He has not left Himself without testimony. He has shown kindness by giving you rain from heaven and crops in their seasons. He provides you with plenty of food and fills your hearts with joy." Even with this word, they had difficulty keeping the crowd from sacrificing to them. Then some Jews came from Antioch and Iconium and won the crowd over. They stoned Paul and dragged him out the city, thinking he was dead. But after the disciples had gathered around him, he got up and went back into the city. The next day, he and Barnabas left for Derbe. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Ano ang theme ng ating pag-aaral ngayong umaga? Importante, makita agad natin yung tema para alam na nating sundan kung ano ang pinapatunguhan ng ating pag-aaral. The theme of today's study is God's servants must remain faithful in proclaiming the gospel even amid persecution and misunderstanding. Mahalagang matutunan ito. Ito po kasi ang nilalaman ng ating pag-aaral, na ang mga lingkod ng Diyos dapat manatiling tapat
sa pagpapahayag ng ebanghelyo sa kabila ng persecution at ng mga misunderstanding. Mga minamahal kong mga kapatid na sumusubaybay sa tinig ng pag-asa, the Book of Acts record the unstoppable advance of the gospel through the power of the Holy Spirit. Sa Book of Acts chapter 14, makikita natin si Paul at si Barnabas continue their missionary journey, showing us that God's word cannot be hindered even when His messengers are opposed or mistreated. Huwag ninyong kakalimutan, nang nagpasimula ang misyon, 3 sila. Kasama nila si John Mark. Subalit si John Mark, siguro sa takot dahil bata pa nga, he decided to go back to Jerusalem. Pero hindi dahil iniwanan sila nung kasama nila ay titigil na ang misyon. Makikita lang natin dito na ang Diyos ang siyang gumigiya at nagpapatnubay sa kanila sa kabila nung minsan hindi ka makakuha ng support dun sa mga taong inaasahan mo, magpapatuloy ka pa rin. Even without any help at all, sapagkat naniniwala ang mga alagad, si Pablo at si Bernabe, na ang kasama nila sa gawain ay ang Panginoon. So nagpatuloy sila at habang ginagawa nila ang pangangaral, sinamahan sila ng Santong Espiritu. Maraming mga Hudyo at mga Hentil ang nanampalataya sa Panginoon. Yun po yung pinag-aralan natin kahapon. So yung ating pag-aaral ngayon teaches us how faithful servants respond to persecution, how the gospel divides hearts, and how God uses even suffering to advance His purposes. Hindi naman po ito lingid na sa marami sa atin na minsan talaga ginagamit ng Diyos maging ang mga kahirapan, ang mga sitwasyong di natin maintindihan para sa advancement ng plano ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, marami pong mga bagay sa buhay ko hindi ko naman binalak. Maraming mga nangyari sa buhay ko hindi naman kasama ng aking mga plano. Pero ang Diyos ang bumago, Diyos ang nag-iba ng landas dahil tutuparin ng Diyos ang kanyang layunin sa buhay ko, sa layunin ng Diyos sa buhay ng aking pamilya at sa buhay ng iglesyang aking pinaglilingkuran. Ganun po lagi ang Diyos. Sa umaga pong ito, simulan natin ang pag-aaral. Let us go and study Acts chapter 14, one verse at a time. Let us go to verse 1. Chapter 14, verse 1. Now at Iconium they entered together into the Jewish synagogue and spoke in such a way that a great number of both Jews and Greeks believed. So, ito po yung pattern. Hindi sila tumigil. Natatandaan ninyo sa chapter 13, pagdating nila sa bayan, ang una nilang pinuntahan, ang sinagoga, at sa sinagoga, may nagbasa ng salita ng Diyos. Nung matapos basahin ng salita ng Diyos, nagtanong, meron ba kayong mensahe mga kapatid? Meron ba kayong gustong ipaliwanag sa sinabi ng kasulatan? At sinamantala ito ni Pablo to explain the gospel. Yun yung mensahe kahapon, yun yung ating pinag-aralan. The first sermon of the Apostle Paul. So dito po sa talata naman sa chapter 14 verse 1, Paul and Barnabas continue the pattern. Tandaan po ninyo, ang pagmimisyon o ang pangangaral ng salita ng Diyos, hindi naman nangangailangan ng maraming innovations. Hindi nangangailangan ng maraming estratehiya. Sa panahon natin ngayon, yung mga mangangaral kakaiba Si Benny Hinn, bago yan magmisyon, pupunta yan sa Pilipinas. Makikipag-ugnayan muna yan sa mga simbahan, sa mga churches na. Sa mga evangelical churches, aarkilahin yung mga choir. No? Sasama yung mga choir sa kanyang gagawing krusada. Magbabayad yan ang mga choirs. Tapos magbabayad yan ang mga tagahakot. Hahakutin mga mananampalataya na rin para dalahin doon sa kanyang krusada. Kakaiba po yung mga propaganda ng mga misyonero ngayon Yung mga nagpapakilalang mga alagad ng Diyos sa panahon natin ngayon. Ang mga inaatake nila ngayon, mga Christians na hindi mananampalataya. Ang daming propaganda, umaarkila ng mga artista, yung mga front act na parang isang malaking konsyerto
Have you been to any of that kind of a crusade? Sa panahon natin ngayon na talagang napakabongga. Pero ang pattern na makikita natin sa banal na kasulatan, papaano gumawa ng misyon si Pablo at si Bernabe, simple lang. They just go to where the people are and they speak the word of God to them, proclaiming Christ as the fulfillment of the law and the prophets. Iyan ang ginawa nila kahapon. Pagdating ng chapter 14, ganun pa rin ang ginawa nila. At ang sabi ng Bible, great number of both Jews and Greeks believe. Walang extraordinaryo dyan. Walang ibang hocus-pocus dyan. Wala nga silang ginawa dyang mga crusade at kung ano-ano. Wala nga kantahan dyan eh. So anong nangyari? They just go to the synagogue proclaiming what Christ did. So ano sabi nila? Yung term na ginamit dyan, in-underline ko, spoke in such a way. Yung preaching nila, the same. Their preaching was spirit-empowered, hindi persuasive. Hindi yung kanilang mga testimony ang kanilang ikinuwento. Hindi yung kanilang mga patotoo. Hindi yung mga, tawag doon, sa panahon natin ngayon, mga nakaka-enhance na klase ng mga salita. No? Motivational speech. Hindi ganun. Walang motivational speech na binanggit dyan si Paul. They spoke in such a way. Ibig sabihin, kung ano yung pahayag nila nung una sa mga sinagoga, yun din ang pahayag nila ngayon. It is empowered by the Holy Spirit. Hindi nagbabago ang mensahe. Ang mensahe ay kung ano ang mga ginawa ng Panginoong Hesus bilang katuparan na siya ang Mesiyas. Ano resulta? Many believe. Many believe. True faith comes not by eloquence, not by motivational speech, but by the effectual calling of the Spirit. Tandaan ninyo, sa mga mangangaral, sa mga misyonero, sa mga pastor, sa mga nag-e-evangelize, hindi kailangan ng mahuhusay ninyong pananalita. Ang importante ay ang katotohanan ng inyong mensahe. At ang mensaheng ating ipapahayag ay ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Tandaan, the gospel's success lies in God's sovereign grace, not in human strategy. Hindi sa propaganda, hindi sa palakihan ng pondo, hindi sa pahusayan, sa marketing strategy. The power of the gospel lies in God's sovereign grace. Can we say amen to that? Verse 2, Acts 14:2, but the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the brothers. Ito ang mangyayari mga kapatid. Ang sabi kanina, many or great number of both Jews and Greeks believe. Hindi ba dapat matuwa na yung mga Hudyo? Hindi ba dapat matuwa na yung mga relihiyoso? Hindi ba dapat matuwa na yung makadiyos na maraming mga tao ang nananampalataya sa Diyos? Maraming mga tao ang lumalapit sa Diyos. Pero sa halip na matuwa sila, yung mga hindi naniniwalang Hudyo, ang sabi, no, they became an opposition to the brothers, to Paul and Barnabas. Kaya ang realidad mga kapatid, whenever the gospel brings light, darkness resists the light. Every time na ang liwanag ay dadalhin, ang kadiliman ay galit sa liwanag. These unbelieving Jews stirred hostility through lies and jealousy. Nakita na natin yan sa ating pag-aaral kahapon, di ba? Sa Acts 13:45. When the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy. They began to contradict what Paul was saying and heaped abuse on him. Sa halip na matuwa sila yung mga tao na nananampalataya sa Diyos, gumawa pa sila ng mga kasinungalingan, makontra lang nila si Apostol Pablo. At sa chapter 13, pinagbubugbog nila si Pablo at iniwanang halos patay na. So, nung nakita nila maraming mga Hudyo,
at mga hentil ang nananampalataya, pinuntahan nila yung mga hentil. Pinoison ang kanilang mga isipan. Tandaan natin mga kapatid, Satan always seeks to corrupt mind against the truth. Siya ang ama ng kasinungalingan. John 8:44. Kaya even today, false teachers and critics attempt to poison hearts against Christ and His church. Hindi naman nagbabago ang estratehiya ni Satanas. Lagi namang ganyan ang kanyang estratehiya. Ilayo ang tao sa liwanag ng Ebanghelyo. Kaya ano matututunan natin dito mga kapatid? Sa unang 2 talata ng Acts 14. So ang mensahe niyan, expect opposition when you faithfully preach the truth. Laging ganyan. Kaya atin na pong paghandaan, let us be on the offensive. Na kapag mangangaral ka ng Ebanghelyo, maniwala ka na ang mga oposisyon nandyan lang lagi sa tabi. Every time na mangangaral ka, laging merong mga kontrabida. Sapagkat hindi naman talaga matutuwa ang kadiliman sa pag-expose mo ng kanilang mga gawa sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan. Let us go to verse 3. So anong ginawa nila? They remained for a long time speaking boldly for the Lord, who bore witness to the word of His grace, granting signs and wonders to be done by their hands. So anong ginawa? Despite the persecution, ano ginawa ni Paul and Barnabas? They stayed. Hindi sila umalis. Nanatili sila. They did not run from difficulty but stood boldly for the Lord. Speaking boldly for the Lord. They remained for a long time. Hindi po sila tumakbo dahil may kontrabida na. Hindi po sila tumakas dahil may mga naninira na sa kanila. Nanatili silang matibay. Naalala ko nung pinagbabawalan na po yung mga tao na makinig sa tinig ng pag-asa. Pinakamadaling gawin ko po, itigil na nga yung pangangaral eh. No? Pwede ko nga wag nang ipagpatuloy. Ano bang pakinabang ko dito mga kapatid? Ano bang pakinabang ko sa pagpupuyat sa pag-aaral? Ano bang pakinabang ko sa pagising na maaga para mag-live broadcast at magturo? Ano bang napapakinabangan ko sa araw-araw na ginawa ng Diyos? Kung pakinabang na pisikal, pagod lang ng katawan. Kung pakinabang na material, magsabi po dyan kung sino man sa inyo ang kahit 5 nagpadala sa akin para ipagpatuloy ang gawaing ito. Walang physical, walang material na pakinabang, but they did not stop me from preaching the word. Dahil naniniwala ako, bahagi ito ng plano ng Diyos sa buhay ko. Hanggat may lakas na ibinibigay at karunungan para mangaral, itinalaga ng Diyos na gawin ito ng inyong lingkod. At nakita ko po ang aking sarili sa kalagayan ni Pablo at ni Bernabe sa paninindigan sa katotohanan. Kaya nga minsan, natutuwa ako, ang daming nakikinig, ang daming nanonood. Pero minsan, katulad ngayon, 25 lang kayo, na nanonood sa akin. Ganun pa man, they will not stop me from preaching the word. Naniniwala po kasi ako, ito ang plano ng Diyos. So despite persecution, the Apostle Paul and Barnabas continued. So the focus is to preach the word. And God confirmed the message through what? Through miracles. Through evidence of His approval. And the evidence of His approval ay ang pagsama kina Pablo sa pamamagitan ng mga himala. So yung pong mga himalang ginawa mga kapatid, hindi para ma-persuade yung mga tao, kundi pagpapakita lang yon na sinasamahan ng Diyos ang mga alagad sa pamamagitan ng mga himalang yon. So the focus is on the word of His grace. Salvation by grace alone, through faith alone. That is the focus.
So the gospel is grace central, mga kapatid. Miracles only serves to affirm the gospel and not to replace the gospel. Sa panahon ngayon, ang front act ay ang mga himala. Nag-iengganyo ang mga simbahan ng mga miracle, ng healing at kung ano-ano pa. Kaya ngayon may mga simbahan na merong Jesus Miracle Crusade, na merong healing, no, services at kung ano-ano pang mga pangako. Hindi iyon. So yun po'y regular at natural na mangyayari to affirm the gospel. Hindi pwedeng mauna yung himala bago yung ebanghelyo. Ang ebanghelyo ang focus ng mga misyonero. At i-affirm lang kung kalooban pa ng Diyos na magpahayag siya ng mga himala sa buhay ng mga tao. I-affirm lang ng himalang iyon ang katotohanan ng ebanghelyo. Verse 4, but the people of the city were divided. Can you imagine, mga kapatid, nakita na nila yung himala. Nakita na nila yung mga ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Pero sa kabila noon, anong sabi? The people of the city were divided. Some sided with the Jews and some with the apostles. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang realidad na ang ebanghelyo ay naghahati. The gospel divides. Not because the gospel is imperfect, but because it demands total allegiance to Christ. Hindi pwedeng disipulo ang isang paa ay nasa mundo at ang isang paa ay nasa Panginoon. Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ang sabi ng Panginoon ay deny yourself, carry your cross, and follow me. Meron po nagsabi sa kanya, hayaan mo munang ilibing ko ang aking ama. Ang sabi ng Panginoon, hayaan mong ilibing ng patay ang kanyang kapwa patay. Sumunod ka sa akin. Binigyan ng analogy ng Panginoon, walang sino mang nag-aararo na palingon-lingon. Ang nais ng Panginoon sa pagsunod ay undivided loyalty. Kaya kapag nandun tayo sa aspeto na gusto nating sumunod, kay Kristo tayo. Pero maraming mga tao ang hindi kailanman susunod talaga sa Panginoon. Dahil ang susunod sa Panginoon ay ang mga tinawag para sa kaligtasan. So every time the gospel preach, ano po, it will divide the people. Yan ang katotohanan. So ano sabi ng Luke chapter 12? Pakinggan niyo po ito. Sa bibig na ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, do you think I came to bring peace on earth? Iniisip niyo ba na ako'y naparito para magbigay ng kapayapaan sa sanlibutan? Hindi. No. I tell you, but division. I did not come to bring peace, I came to bring division. Naintindihan niyo po ba ibig sabihin niyan? From now on, there will be 5 in one family divided against each other. 3 against 2 and 2 against 3. They will be divided. Father against son and son against father, mother against daughter and daughter against mother. Mother-in-law against daughter-in-law and daughter-in-law against mother-in-law. Bakit sinabi ito ng Panginoon? Kasi ito ang realidad. Meron sa loob ng sambahayan na tinawag ang Diyos para sa kaligtasan at merong hindi. At yung mga tinawag sa kaligtasan, they will side to the Lord, but those who did not, anong sabi? They will curse. They will curse those who will go to the Lord. Kaya kung ikaw lang ang mananampalataya sa pamilya mo, katuparan ka ng sinabi ni Jesus. Kaya kung ilan lang kayo sa pamilya niyong mananampalataya, yung iba hindi, katuparan yan ng sinabi ng Panginoon. Tandaan ninyo, the Word of God always produces 2 responses. May 2 tugon lagi sa salita ng Diyos. Una, belief. Kung narinig mo ang salita ng Diyos
at ikaw ay tinawag ng Diyos sa pananampalataya, gaya ng sinabi sa pag-aaral natin kahapon, those were appointed to eternal life believe. If you are appointed by God to believe to salvation, then you will believe. Pero, wag nating kalimutan yung hindi tinawag, sila ay magre-reject ng salita ng Diyos. The word always produces two responses. One is belief and the other is rejection. Kaya kung i-illustrate po natin ito, huwag niyong kalimutan, yung parehong araw na sumisikat, pwede siya na magpatunaw ng wax at pwede rin siyang magpatigas ng clay. The same sun that melts the wax is the same sun that hardens the clay. So the same gospel that softens the heart is also the same gospel that can hardens other hearts. Amen? Dalawa ang tugon. Kaya ikaw kapatid, ano ang tugon ng puso mo kung ngayon ka lang naligaw dito? At every time nakakarinig ka ng mga ngangaral, katulad ko, tumitigas ang puso mo. We cannot do anything about it. Only God can soften your heart. I cannot do anything about it. Even you cannot do anything about it. Unless the Lord change your heart, you will remain hardened. But if you, upon hearing the word of God, softens your heart, receive the word, and receive salvation, then you have been chosen by God for salvation. Because according to the Bible, those who were appointed to eternal life believe. Amen? So, verse 5, when an attempt was made by both Gentiles and Jews with the rulers to mistreat them and to stone them. Dito po mga kapatid, kumalat na ang oposisyon. Here the opposition escalates. Yung mga magkakaaway dati, nagkasundo para ikaw naman ang awayin. The enemies unite in hatred against God's messenger. Take note, yung Gentiles at yung mga Hudyo, magkaaway yan. Hindi yan magkasundo. Pero dito, both Gentiles and Jews with their rulers attempted to mistreat them and stone them. So this shows the irrational nature of sin. Jews and Gentiles usually divided but now united in hostility toward Christ. Kaya if we are going to reflect on this verse, ano po makikita natin? When people reject the gospel, they are not just rejecting the preacher. They are rejecting the word of God and God Himself. Kaya tayo bilang mga mangangaral, huwag po kayong matakot, huwag kayong tumigil. Pag ang salita ng Diyos ay hindi tinanggap, hindi kayo ang nireject. Ang nireject nila ay ang Diyos at ang salita ng Diyos. Kaya, ano sabi ng Luke 10:16? Whoever listens to you, listens to me, sabi ng Panginoon. Whoever rejects you, rejects me. But whoever rejects me, rejects Him who sent me. Kaya bibig na ng Panginoon to. Kapag tayo'y hindi nila pinakinggan, hindi tayo ang kanilang nireject. Ang nireject nila ay ang Panginoong Hesus. At kapag nireject nila ang Panginoong Hesus, nireject nila ang nagsugo sa Panginoong Hesus. Kaya nga ang realidad na no one can come to Jesus unless the Father draws them, John 6:44, ay makatotohanan. Hindi po ba? Magagawa lang naman nating tanggapin si Jesus kung dinala tayo ng Ama para makilala ang kanyang bugtong na anak. Verses 6-7, they learned of it and fled to Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and to the surrounding country,
and there they continued to preach the gospel. So, nung nabalitaan nila na talagang yayariin sila, pinagkaisahan na sila ng mga Hudyo at ng mga kaaway, they learned of it. I would like to highlight the word they learned of it. Sa mababaw na Tagalog, nung nalaman nila ito. Pero, the English Bible used the word learned or learned of it. Ibig sabihin, inaral, natutunan, calculated. Alam nila na it will cost something. It will cost their lives. Hindi takot ang nagtulak sa kanila. Paul and Barnabas were not cowards. Matalino lang sila. So they fled persecution not out of fear, but to preserve their lives on what purpose? For the work of the Lord to continue. Hindi naman sila magpapakamatay eh. Yung alam nila papatayin na sila, hindi naman nila sinabi, sige, patayin nyo na kami rito. Hindi. Alam nila na kailangan nilang mangaral, kailangan sila sa ministeryo. So what they did, they moved. And ano tawag doon? They fled towards Lystra and Derbe. Matthew 10:23, ano sabi? When you are persecuted in one place, flee to another. Naiintindihan nila ang katagalan ng Panginoon. So if you are persecuted in one place, umalis ka doon. Hanap ka ng iba. Lumipat ka ng iba. And truly I tell you, you will not finish going through the towns of Israel before the Son of Man comes. Sabi ng Panginoon hindi naman ninyo matatapos yan. Magpapaikot-ikot kayo sa bawat bayan bago dumating ang anak ng tao. So may utos, may mandate. Kapag may persecution, lipat. They never stop preaching in spite of the persecution. And their mission was unstoppable. Anong sabi? They went and fled to Lystra, Derbe, Lycaonia, and to the surrounding country, and there they continued to preach the gospel. Hindi sila tumigil. Kaya nga si Pablo, mga kapatid, alam naman ninyo, nahuli yan, nakulong yan, pero sa bilangguan, ano ginawa niya? Sulat naman ang ginamit niya para ang ebanghelyo ay maipangaral at maipahayag sa iba. Bilang application, mga kapatid, faithfulness means continuing the mission wherever God opens a door. Can we say amen? Kaya kung saan kadali ng Panginoon, mission field mo yan. Kung saan ilapat ng Diyos ang iyong paa, mission field mo yan. Pag na-persecute ka dyan, lisan, lumipat ka sa iba. Malawak ang mission field. Marami ang aanihin. Marami ang ani, kulang ang mga ani. Amen? Now, let us go to verse 7 hanggang 10. Now at Lystra, there was a man sitting who could not use his feet. Paul looked intently at him, seeing that he had faith to be made well. So ano nangyari? Dito, God works through Paul to heal a crippled man, showing divine power and mercy. Meron silang kapangyarihan galing sa Diyos. Pwede nilang i-exercise yan anytime. Kung ginawa nila yan, kanina bago sila tumakas, palagay ko makakakumbinsi sila ng mga tao. Ipagtatanggol na sila ng mga tao. Yung mga oposisyon ay hindi na makakaporma sa kanila. Kung pinapila ba nila lahat ng may karamdaman, hindi na sila huhulihin. Makukuha nila ang simpatya ng mga tao. Pero hindi naman iyon ang purpose ng kanilang pagiging disipulo. Dito nga, mga kapatid, if you are going to analyze the verses, sabi sa Lystra, there was a man sitting who could not use his feet. Ang ginawa ni Pablo, he looked intently at him. Sinuri, tiningnan ang lalaki, at nakita ni Apostol Pablo na ang lalaking ito ay may pananampalataya para gumaling. He
had faith to be made well. So, ano nagpagaling? The man's faith was not a power. The man's faith was not a power for him to be well, but a response to grace. Ito'y tugon sa biyaya ng Diyos. Kahit na anong pananampalataya meron tayo, gagaling ako, hindi po yun mag-ooperate that way. Tandaan ninyo, it is not your faith that will make you well. It is the grace of God. Tugon lang yung ating pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Paul's miracles echoes Peter's healing in Acts chapter 3, confirming both serve the same Christ. Naalala niyo ba si Peter, si John? Nang sila'y nasa templo, do sa beautiful gate. Ano sabi nila? Silver and gold, wala kami. The same, katulad ng isang lumpong ito. Pero yung meron kami, yun ang bibigay namin sa iyo. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. Paul or Peter gave Jesus to the man. That is the grace. And faith responded to the grace. And he received healing. Theological note of this is miracles are signs pointing to Christ's redemptive power. The Gospel's spiritual healing of the soul. Yung miracle na ito'y pagtugon lang, tumuro lang, nagtuturo lang sa redemptive power ng Ebanghelyo. Ang importante ay ang kagalingang espiritual na hatid ng Ebanghelyo. Ako po naniniwala, lalaking ito namatay din eh. Amen? Kung anong kanyang kinamatay, hindi naman natin alam. Maging si Lazarus na binuhay sa patay, namatay din naman eh. So what is important here is not the healing of the body, to which it will also die in corruption. What is important is the healing of the soul, the healing of the spirit, from which kapag namatay ang body, the spirit will not suffer corruption. Sabi nga ni Paul, namatay, inilibing, nabulok, subalit nabuhay, at may bago ng katawan. 1 Corinthians chapter 15, makikita po natin doon ang resurrected body and how the Apostle Paul explained it. Amen? Now let's go to verse 11 hanggang 13. When the crowd saw what Paul had done, they lifted up their voices. The gods have come down to us in the likeness of men. Nako, malupit ngayon ang nangyari. Ito yung sinasabi ko eh. Noong napagaling nila ang lumpong ito, ano nangyari? Nakita to ng mga tao. At nung nakita ito, sabi nila, bumaba ang Diyos. At ang Diyos natin ay nasa kaanyuhan ng tao. So sa halip na purihin ang Diyos sa himala, the pagans misinterpreted the miracle through their own religious lens. Sinamba nila ngayon si Bernabe at saka si Pablo. Sabi po, they called Barnabas Zeus at tinawag si Paul na si Hermes. Ito ang kanilang mga Diyos. They even brought sacrifices to worship them. Nagulat sila, may parada na, meron ng mga ginagawang pista, magkakatay na ng baka, ihahandog sa kanila. Ano lesson ito? People can see God's work, yet completely misunderstand them without divine illumination. Maring makita ng tao ang mga himala ng Diyos, pero tanging ang pusong binago lang ng Diyos ang lubusang mauunawaan ang mga bagay na ginagawa ng Diyos. Amen? So ano sabi ni Pablo at ni Bernabe, verse 14 and 15?
But when the apostles, Barnabas and Paul heard of it, winasak nila yung kanilang kasuotan at lumabas sila umiiyak. Sabi nila, huwag nyo kaming sambahin. Tao rin kaming katulad nyo. Pareho lang tayo. Their reaction shows humility and reverence. Kakaiba ito sa mga nakikita natin kay Benny Hinn. Iba ito sa nakikita natin kay Mike Velarde. Iba ito kay Renato Carrillo, kay Eddie Villanueva na mga manggagawa kuno ng himala. Ang kanilang reaksyon ay pagpapakumbaba. Tearing garments equals horror at the blasphemy of the people. And they redirect the crowd, not to them, not to the miracles that they perform, but to the living God, the creator of heaven and earth. Nakakapangilabot kapag kinukuha na ng tao yung glory. Nakakapangilabot kapag nangyayari yung mga bagay, sinasabi nila according to their own power. Pero dito si Paul at si Barnabas, kinausap ang mga tao, huwag nyo kaming sambahin. Huwag nyo kaming parangalan. Ang Diyos ang siyang dapat nating papurihan. They tore their garments and rushed out crying, "Men, why are you doing these things? We also are men of like nature with you." Nakakapangilabot sa panahon natin ngayon. Kanya-kanyang propaganda ang mga mangangaral. Kanya-kanya ngayong mga estratehiya, mind conditioning, manipulations. Nakita niyo na ba yung mga crusades ni Benny Hinn? May pagwagay-wagay pa ng jacket. Si Mike Velarde may pabali-baliktad ng payong. May padala-dala ng itlog. Si Eddie Villanueva may mapapahid-pahid ng langis. Pare-pareho po yan. They want to attract the attention of the people and get the glory that only God deserves. Kakaiba sa nakita natin na ginawa ni Paul at ni Bernabe. So anong application nito? True servants never steal God's glory. All glory belongs to God alone. Soli Deo Gloria. Amen? Now let's go to verse 16 and 17. In past generations, He allowed all nations to walk in their own ways. Yet He did not leave Himself without witness. Paul preaches natural revelation. God's general witness through creation and providence. Pinakita niya sa mga tao na alisin ninyo ang inyong atensyon sa amin, hindi kami ang gumawa ng himalang yan, ang Diyos ang siyang kumilos dyan. Na nung una pa mang panahon, pinahintulutan niya ang bawat bayan na lumakad sa kanilang mga kagustuhan. Subalit, hindi niya tayo iniwanang walang mga saksi. Even Gentiles had evidence of God's goodness. Kahit ang mga hindi mananampalatayang mga hentil, hindi sila iniwanan ng Diyos ng walang ebidensya. They know that there is somebody up there who make the rain, who produces food. Alam nila na may Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga sabi, umuulan naman hindi lang sa mga mababait. Umuulan naman kahit sa makasalanan. We all share the blessings of the rain. And that is what we call common grace. At hindi pumayag ang Diyos na ito in the past na walang saksi sa kanyang pagka-Diyos. But in spite of this, people did not and will not believe. But such witness was not enough to save. Hindi sapat ang creation, hindi sapat ang pagsikat ng araw at ang paglubog nito para magsalitang may Diyos. Hindi sapat na meron tayong hinihingang hangin.
Hihinga tayo ng oxygen, bubuga tayo ng carbon dioxide. Pinaliwanag na ng science, but even the explanation of science will not be enough for us to believe that there is God. Kaya ang tao, kailangan nila ng special revelations. And the special revelations that the Apostle Paul and Barnabas gave them, the gospel. Only the gospel can save. Amen? Natural revelation condemns. Only the gospel redeems. Amen? Now let's go to verse 18. Even with these words, they scarcely restrained the people from offering sacrifice to them. Kahit na anong paliwanag nila, pinigil nila ang mga tao, huwag nyo kaming sambahin Diyos. Pero hindi nila napigilan. Ang mga tao'y naghandog pa rin sa kanila at itinuring pa rin silang Diyos dahil sa ginawa nilang himala. Kaya nakakatakot mga kapatid Alam niyo po, kung meron isang bagay na ayoko pong maranasan, yung ako po yung nanalangin sa ospital, tapos biglang tumayo yung tao, tapos nagtatakbo. Ayoko pong mangyari yun. Bakit? Baka pag nangyari yung kinabukasan, sambahin na ako ng tao. Kaya every time na ako nagpe-pray mga kapatid, hindi ko naman sinasabing huwag gumaling. Hindi ko naman po pinapanalangin na Lord, huwag mo pagalingin ng taong ito. Hindi naman po. Pero what I am always asking to the Lord every time I kneel to Him in prayer is not my will, but your will be done. Kaya nakakatakot yung mga himahimala, yung mga sinasabing may himala, may ganito, may binuhay, may pinagaling. Puro naman kabulaanan lahat yan Gaano katagal na yan JIL? Sige po, yung mga member ng JIL, kayong nandyan, gaano nakatagal yan si Eddie Villanueva ang nagpapastor? Meron bang isa lang, authenticated healing na may cancer, hindi nagpakimo, walang ginawa, and then all of a sudden, sinabi niya na wala, gumaling. Wala. O isang may sakit sa puso, barado ang ugat ng puso, pinray over ni Eddie Villanueva, tapos all of a sudden, gumaling. Authenticated by the doctor. Wala. Tapos every Friday, meron yan Jesus, the Healer Show. Anong healer yon? Kung ang sinasabi niya Jesus the Healer na yun ay spiritual, praise the Lord. Yun naman po talaga ang tama. Pero hindi. Hindi naman spiritual ang kanyang sinasabi He always urged people to go to his program, to go to his church to experience what? Physical healing, material wealth. At ano sabi ni Eddie Villanueva? Poverty is a curse. Kapag ikay mahirap, ikaw ay isinumpa. Kaya no wonder, wala silang tigil ng pagpapayaman. Kahit na nga, mga ghost project pa yung ginagawa ng anak niya. Well anyway, sorry, hindi pa naman napapatunayan. Akusasyon pa lang naman daw. Pero ito'y nakakalungkot. Si Paul at si Bernabe, sa kabila nung tinanggihan nila ang parangal, tinanggihan nila ang papuri, ayaw nila ng palakpak ng tao, ginawa pa rin sambahin sila. At ito ang nakakatakot. Nakakatakot na dahil sa mga nangyayaring himala, ang glory ngayon ay nasa Diyos na. O nasa tao na. Despite clear correction, the crowd's hearts remained blinded. This shows how deeply idolatry grips the human soul. Amen? It is only by the regenerating grace, it is only through the work of the Holy Spirit that one can truly turn from idols to the living God. That is the doctrine of total depravity. The human heart is deceitful, wicked. We cannot turn from that wickedness to our God unless God first regenerate and change our heart. Amen?
So, verse 19. But Jews came from Antioch and Iconium, and having persuaded the crowds, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead. Tingnan ninyo naman mga kapatid kung gaano kabilis magbago ang isip. Kanina, itong mga taong ito, pinigilan nila na sambahin sila. Pero meron lang nakakumbinsi sa kanila. Yung mga Hudyo came from Antioch, mula sa Iconium. Pinersuade ang crowd. At nung na-persuade na yung crowd, the same people, the same crowd that wanted to worship Paul, now stones him. Look how quick the evil of the heart to change. Kaya maliban talaga na yung Diyos ang bumago ng puso, yung tunay na pagbabago hindi mararanasan. Kaya ang dami puro hypocrites. Kunwari, hallelujah, hallelujah, konting bagay lang, wala na yung hallelujah. Pag Sunday, taas ang mga kamay, tulong mga sipon, kaiiyak. Puro ng emosyon. Pero pagkatapos po ng kantahan, pagkatapos ng mga emotional appeal, ano na nangyayari? Wala na yun. Balik din sa dati. Malibang ang Diyos ang kumilos, walang pagbabagong magaganap. Kapatid, tanungin mo puso mo ngayon. Tanungin mo ang buhay mo at ang pagiging Kristiyano mo. Sinong may gawa? Ang Diyos o ikaw? What a reminder of the fickleness of human praise. But God allowed Paul to suffer, not as punishment, but as a participation in Christ's suffering. Amen? Pinagbabato si Pablo, iniwanan siya, patay. Anong application? Faithfulness will often lead to suffering, but it will not lead us to defeat. Amen? Kaya kay Paul din nagsabi, ano sabi niya? Ang mabuhay ay kay Kristo. Ang mamatay ay pakinabang. Amen? Now let us go to the last verse of our sermon for today, verse 20. But when the disciples gathered about him, he rose up and entered the city. And on the next day, he went on with Barnabas to Derbe. Paul's recovery was miraculous, a testimony of God's sustaining grace. Kinabukasan, business as usual. He returned to that same city that stoned him. That is bold, spirit-given courage. Hindi siya kayang pigilin. Suffering did not silence him. Suffering just refined him as true and real follower of God. Amen? Tandaan natin mga kapatid, God preserves His servants until their mission is complete. Hindi ka mamamatay hanggat may ipagagawa pa sa iyo ang Diyos. Kaya ito po ang aking panuntunan. Bahagya na lang takot ko ngayon sa katawan. Bahagya na lang ang takot ko ngayon sa buhay. Dati lagi kong iniisip, naku, makita ko man lang sana yung apo ko. Naku, kawawa naman si Dang pag naiwan ko. Naku, paano na lang to? May sakit ako, diabetic ako. Hindi naman po ako nagpapabaya. Umiinom ako ng gamot, sinusunod ko pa ng doktor. Pero nandun na yung paniniwala ko sa buhay ko eh. Pagtapos na yung ipapagawa sa akin ng Diyos, pagpapahingahin na niya ako. Bakit ko pupunuin ng takot ang buhay ko? Bakit ko pupunuin ng pangamba ang buhay ko? Ang mabuhay ay si Kristo. Kung mamamatay, pakinabang. Amen?
And to conclude our study for today, Acts 14:1-20 reminds us that the gospel is powerful but costly. Amen? It divides hearts. It provokes opposition. Yet God sustains His servants. Nakita po natin yan sa ating pag-aaral ngayon. So, katulad ni Pablo at ni Barnabas, let us preach faithfully, even when misunderstood. Respond humbly, giving glory to God alone, and persevere courageously, knowing that suffering is part of God's sovereign plan. Amen? For a reflection question para sa ating pagbubulay-bulay sa mga small group. 1. How do you respond when you face opposition for sharing your faith? 2. What keeps you from boldly proclaiming the word of His grace? And the last, how can your suffering or hardship become a witness of God's faithfulness? Manalangin po tayo. Our Father, our Lord, our sovereign God, give us the courage of Paul and Barnabas to speak boldly, to stand firmly, and to live humbly for your glory. Strengthen us when opposed, sustain us when weary, and use us, O Lord, to bring your word of grace to the dark world. Empower your people, O Lord. Sustain us with your grace. Grant your mercy, your compassion, and may your name be praised always. This we ask in Jesus' name. Amen. Magandang araw po. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.